Go na. Noong unang panahon, namumuno sa bayan ng Caceres ang matapang na si Haring Leon. Takot ang mga mandirigma mula sa ibang kaharian na lumusob sa bayan ng Caceres. Kaya naman, payapa at masaya ang mga tao rito, lalo na nang ipinanganak ng Reyna Celia ang Prinsipe Marco na magiging tagapagmana ng kaharian. Okay. Lumipas ang panahon at binata na ang prinsipe. Panahon na anak upang matutunan mo ang pamumuno sa kaharian, sabi ni Haring Leon. Ikaw ang mamumuna sa upo ng mga kawal, pagmamalakin ni Reyna Celia. Wala naman pong digmaan, sagot ni Prinsipe Marco. Hingit sa kalaman ng buong kaharian, ubod ng duwag si Prinsipe Marco. Ano kaya ang mga dahilan ng Prinsipe Marco para hindi malta ang kanyang kaduwagan? Kamusta naman po ang mga tao sa ating pamilyan? Iniiba niya ang usapang kapag digmaan ang pinagkukuwentuhan. Marami po akong librong babasahin kapag kailangan ng mag-insight sa paghawak ng Espanya. Lagi rin nakasara ang pinto ng kanyang maluwag na silid upang hindi marinig ang kanyang pagsigaw sakalit may ibis na mapadaan sa kanyang paanan. Ayoko ng mga nakakadiring insekto, sabi ng prinsipe habang ipinalilinis ang bawat silid sa harawagan. Nagkasakit ang Haring Leon. Kasunod nito, ang masamang balita na lulusubin sila ng mga mababangis na mandirigmang Gurko. Hiniling ng hari na pamunuan ng Prinsipe Marco ang kanyang upo. Mas takot po ang mga mandirigma sa inyo at siguradong mananalo tayo kapag kayo ang namumuno sa ating mga kawal. Na sagot ng prinsipe sa kahilingan ng sakit na hari. Pinumunuan niya ang upo at nanalo sila laban sa mababangis na Gurko. Ngunit, lumala ang karamdaman ng hari matapos ang digmaan. Hindi na ito nakabangon mula simula noon. Muling lumusob ang mga Gurko. Ang Reyna na ang nakiusap sa Prinsipe Marco, umayag ang prinsipe. Ngunit, sa araw na haharap, tumakas ang Prinsipe Marco, nagtungo siya sa isang karyang walang sinumang nakakilala sa kanya. Dito siya umibig at nagpakasal kay Prinsesa Maria. Walang nakakaalam ng lihim ng prinsipe. Hindi niya ipinagtapat at ang tunay niyang pamilya at pinanggalingan. Isang man ang nagbanta sa kaharian ni na Prinsesa Maria. Inasahan ng hari na si Prinsipe Marco ang mamumuno sa kanilang mga kawal. Takot na takot ang duwag na prinsipe at wala siyang nagawa kundi ipagtapat sa asawa ang kanyang lihim. Bukas na tayo lulusubin. Magtago ka sa imbakan ng mga alak at babalikan kita doon matapos ang digmaan. Buong pagmamahal na sabi ng prinsesa sa kanyang nangangatog na asawa. Ang prinsesa ang nagsuot ng kasuotong pandigma ng prinsipe. Walang nakakilala sa kanya. Balot na balot siya sa kasuotong bakal. Ipinusot at ipinaloob ng prinsesa sa helmet ang kanyang mahabang buhok. Nagtagumpay sa labanan ang Prinsesa Maria, nagsaya ang mga buong kaharian at inakalang ang Prinsipe Marco ang namumuno sa kanila. Pinuntahan agad ng prinsesa ang asawa upang ipasuot ang kasuotong pandigma para sa paradang diriwang ang lahat. Muling lumusob ang mga kalaban. Wala na nagawa ang prinsesa, hindi siya makapagpalit ng kasuotang pagdigma, ngunit tumakas ang duwag na prinsipe. Kaya nadakip ng mga mandirigma ang hari at ang Prinsesa Maria. Nagapi ang kanilang kaharian. Ang duwag na prinsipe ang gagawin ng makalayo ito sa kaharian. Naalala niya ang mahal na asawa. Naisip niya ang laki ng sakripisyo nitong ginawa para sa kanya. Tinago nito ang kanyang lihim at isinugal ang buhay sa kamatayan. Lalaban ako para sa aking mahal na asawa, kahit ikamatay ko pa. Matapang na ngayong sabi ng duwag na prinsipe. Ang
Akalain ng prinsipe na may kakayang siyang lumaban at pamunuan ang mga kalakal sa digmaan. Nanalo sila at nabawi ang kaharian. Nailigtas ang hari at ang prinsesa, Maria. Binalikan din ng Prinsipe Marco ang kaharian ng Caceres at nabawi ito mula sa mga Gurko. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang at kay Prinsesa Maria. Pag-ibig mo ang nagturo sa iyo sa akin, maging matapang. Niyakap ni Prinsipe Marco ang mahal si Anthony Santos. Tandaan mo ang pangalan ko.